Hello everyone! Pag-uusapan natin ang Pi, ang Picoin. Ang Picoin ay isang cryptocurrency. Kung hindi kayo familiar sa cryptocurrency, it's new thing. It's a digital money. It's a digital money. It's gonna be, ito na yung future. So ngayon, itong Pi, siya ang pinakauna-unahang cryptocurrency na pwedeng i-mine sa cellphone na hindi nagkukuha ng data nyo, hindi nakukunan yung data nyo at saka yung battery, hindi kumakain ng battery. So basta madali lang siyang i-mine. Napaka the best itong itong project na ito. So ito talaga siya ang US based ito. Ang nangunguna nito ay sila yung mga estudyante at saka Doctor of Education ang mga nagdi-discover. Sila ay galing sa Stanford University dito sa US. Mga matatalino talaga sila. So ngayon, parang itong Pi currency, para sa akin ito na yung the best kasi kasi karamihan sa mga cryptocurrency, nagbabayad ka or bumibili ka kung gusto mong kumikita someday pag tumaas yung mga coin. So, dati, yung Bitcoin, pag narinig nyo yung Bitcoin dati, pwede mo siyang i-mine. Pero, ang mahal mag-mine sa Bitcoin. Marami kang bibilhin na computer. So, dating-dati, murang-mura lang din yung Bitcoin pag binibinta dati. I remember back in 2015, ang friend ko ay sabi niya, hindi ko pa alam talaga ng mga cryptocurrency that time. So, sabi lang tayo namin na friend na yung Bitcoin nga, yung napag-usapan lang, tapos narinig ko lang. So, I wasn't really aware kung ano yung cryptocurrency. So, dati yung yung Bitcoin nga yun I think $300 lang. Guess what? Kung magkano na ngayon ang Bitcoin? Nasa almost 60,000. So that's like 3 million peso each. Just one Bitcoin. Dati, nasa nasa 15,000 lang. Samantalang ngayon, nasa 15 pesos lang back in 2015. So ngayon, balit 3 million pesos na. So parang maraming maraming mga eksperto na itong Picoin, hindi pa nga siya naglalance. Ang haka-haka, maglalance siya by December. So, wala namang mawawala sa atin kung mag-shoot up siya or mag-stay siya sa price niya ngayon. So ngayon, ang Picoin, ang presyo niya ay nasa $37. Bali, mga 15 peso each. So, may mga haka-haka nga parang nga din daw, parang maging Bitcoin nga din daw. But who knows? Sa cryptocurrency kasi hindi mo alam ang talagang future ng cryptocurrency. Bababa, tataas, bababa, tataas. Itong Pi, hindi din natin alam. Basta sa akin lang, bakit ba? Hindi naman tayo nagbabayad. Wala naman tayong binabayaran. Libre naman. Sa phone lang imamine. So, bakit hindi natin gawin? Kasi hindi naman Hindi naman naapektuhan yung mga ginagawa natin sa pang-araw-araw sa cellphone natin. So, kaya ang payo ko talaga, mag-upload talaga ng Pi at saka mag-mine. Kasi once na so ngayon nga, ang magla-launch daw ngayon. So ngayon, yung Pi,
pwede mo nang maka-cash out pero it's kind of tricky. Pero pag mag-launch na ito sa December, so pwede mo nang i-cash yung mga coin mo, no problem. So pag either sa December pag mag-launch, either ang coin ay bababa or pataas. Siguro pababa or pataas, pero ang coin kasi mag-patience ka rin kasi kailangan ng habaan mo yung pasensya mo na porket tumaas. Halimbawa, ang price ngayon 15 1,500, tapos pag tumataas 2,000, ibibinta mo kasi 2,000 nga. Malay mo mga 5 months from now, maging maging 10,000 per pie na yan. So, kaya patience din minsan. Pero okay lang din naman kasi libre naman yun eh. So, bahala ka na kung ibenta mo. So, hindi ko pa alam kung tuloy-tuloy ba ang pagmamay natin kung ilalunch na ang PI. So, but I think it will. But it's not siguro mas mabagal yung pagmamine. Kasi as of now, makakamine ka ng 1 pie every 3 days. So, tapos pag naka-sign up na kayo, bibigyan kayo agad kayo ng 1 pie. So, nakalagay niyan doon sa app nyo or sa dashboard nyo kung ilan na ang pie nyo. Tsaka nakikita din doon kung nag-mine ba kayo. Pero pag hindi kayo nakamine, nakalagay yan, ipindot mo lang yung nasa right side siya, ipindot mo lang yun, magmamine na kaagad yun. So, and then hindi na talaga, as I said, hindi talaga naapektuhan yung mga ginagawa nyo sa cellphone nyo. So, kaya napaka-the best talaga. Tapos pagkatapos yung mag-sign up, ewan ko kung pwede na yung gagawin yung KYC. Ang KYC siyang pinaka-importante kasi kailangan i-complete mo yan. Kaya bago mo makuha ang coin mo. Kasi pag hindi mo yan i-complete, may tendency na mawawala yung minamine mo na coin. So, kaya kailangan tatandaan nyo talaga yung email na ginagamit nyo, at saka yung phone number, at saka real name, at saka yung kayo talaga ang may-ari ng cellphone. Kasi, very strict ang PI-Core. Very strict sila kasi ayaw nila yung nag-i-scam, yung iba na maraming ginagamit na cellphone or maraming ginagamit na account. Kaya gusto nila one each person ang account. Hindi pwedeng 2 or 3. Iisa lang. Kailangan ikaw ang tunay na pangalan mo, at saka tunay na ikaw ang may-ari ng cellphone, at saka tunay na ikaw may-ari ng email na yan. So, hindi pwede talaga kasi mahirapan kayong ma-verified, mahirapan kayo sa KYC. So, i-update ko kayo. Hindi ko pwede kayong isa-isahin na i-message kasi very busy din ako. May 2 akong makukulit at saka I work 10 hours a day, sometimes 6 days a week. So, kaya hindi pa naman kasi ako hindi pa ako nakapagbenta ng pie. Kasi hindi pa nga open ang minute. So, yeah, so kailangan mo ng kayod si nanay. Daming bills. Ang hirap. So, but I'll try my best na i-guide ko kayo. So, gagawa na lang ako ng video para hindi ko kayo isa-isahin. So, halimbawa, pag may mga tanong kayo, magtanong lang kayo sa comment section, tsaka gagawan ko yan ng video para lahat makapanood at tsaka para lahat matututo. So, yun lang, just keep mining and until next time. Have a nice day. Bye. God bless.